taste test na siya. So, tikman natin. Niref ko po ito para mag-set siya kasi nga gusto ko malamig. Sabi kasi nila masarap daw pag malamig. O yan. Yummy. Sarap niya. Kaya pala yung ano nito, yung tawag dito, yung cut nila sa ano, yung cut nila sa cafeteria maliliit lang po. Para siyang ano, para siyang egg pie na titikman na natin the moment of truth. Super yummy. Para siyang ano, chip lang. Pero mas masarap dun. Kaya naman pala, yung ginamit ko po dito na cream cheese is yung Magnolia. Super linamnam. Tapos creamy siya talaga, as in creamy. Super creamy. Ang sarap niya. Nilagyan ko lang to ng vanilla. 6 ingredients lang, alam niyo ba? Sobrang yan. Ayun nga mga mi. So, ayan. Gagawin na po natin yan. Ituturo ko na po sa inyo kung paano ko po ginawa. So ito po ay napanood ko lamang po dito sa YouTube, at saka napanood ko lang din sa TikTok kung paano nila gawin. So ayan, 2 cream cheese po yung gagamitin natin. Pwede po kayong tumingin ng ibang cream cheese, depende po sa ano ang available sa supermarket nyo. Sa akin, ang available na nakita ko, yung Magnolia cheese, cream cheese. So yung isa po, isang piraso niyan na square na binabalatan ko is 169.75. So equivalent of, bali 2 po yung ginamit ko. So ang presyo nun 340 na. Kaya pala ang mahal ng ganyan sa mga market, sa mga cafeteria at saka sa mga coffee shop, mga ganon. So sobrang mahal pala ng per slice niyan. Pero masarap siya. Masarap po siya. Ayan, nyo lang po. Bali, yung ginamit ko po ay chilled, pero dapat room temperature lang. Para po madaling mag-cream siya. Medyo nag-struggle lang ang lola ninyo dyan, nahirapan magbalat kasi
first time natin gawin at tapos first time din natin na matikman yan. Kaya nilasahan ko muna kung ano ba yung lasa. Ayan, so nung nalagay na natin sa bowl, kuha lang tayo ng ganyan siya. Bali 250 grams lang yan. Bali ang bawat isa. So 500 grams po yan. Kinuha ko na nga yung aking yung aking hand mixer. Yung hand mixer ko nga sira pa. Yan. Kinikrim ko muna siya para makita natin kung okay na siya or hindi. Ayan siya. Madali lang pala siya gawin, mga mi. Pwede rin pang business. Pero yung pinaglagyan ko, ang pinaglagyan ko kasi 8 inches round pan. Pero parang mas po siya advisable sa 7 inches na round pan. Ayan, nilagay ko na rin yung itlog. Paisa-isa lang yung itlog. Pero ang kailangan natin dyan na itlog is 3. 3 po yung itlog na binili ko dyan. Tapos, 1 at a time lang yung paglagay nyo. Kaso ako, yung isa lang yung pinagsunod ko na yung 2. Ganon. Tapos, nyo lang, pakabit nyong mabuti. Dapat yung pagbit nyo dyan sa egg, bit na bit talaga siya, lusaw na lusaw, ganon. Tapos, nahuli pa nga dyan yung aking yung aking asukal. Ayan, lalagay ko na yung asukal. Para sa akin, yung asukal naman dyan, 1 cup lang. So, okay naman yung tamis niya. Hindi naman siya sobrang tamis. Pero alam nyo, sa susunod, magta-try tayo ng yung mayroong lemon juice. Parang masarap siya. Kasi alam nyo ba, kasing lasa siya ng ng tawag dito, ng leche plan. Ganon. So, nilagyan ko na rin ng pinch of salt at tapos vanilla. So, yung vanilla, mga 1 tablespoon nilagay ko na lahat kasi wala na, ubos na. Tapos, yung all-purpose cream. So, yung ginamit natin dyan is Angel. Sa susunod, siguro para kasing mas okay sa akin yung Nestle cream. Pero yung iyan, yan, nawala pa nga yung pangkat ko, yung aking gunting, nandun lang pala sa gilid. So, isang buo niyan, 250 ml din siya. Basta lahat ng gamit, room temperature siya. Yung lahat po ng ingredients nyo, i-room temperature nyo lang. Huwag nyo pong i-chill. Kung naka-chilled naman yung cream cheese nyo, ilabas nyo ahead of time para maganda siya. Tapos, nilagay ko na po yung 4 tablespoon na cake flour or all-purpose flour or pwede rin po yung cornstarch. Yan. Pakasip nyong mabuti para hindi siya buo-buo. Yung tawag dyan. Yung ating nubo pa ako. Yan. Tapos, ibit nyo ulit. Scrape nyo muna yung gilid-gilid bago nyo ibit ulit. First time kong gagawin yan, mga mi. At saka, first time ko din matitikman. So, sa susunod, bibili tayo ng ibang cream cheese para maano natin, anong tawag doon? Mapagbasihan, ano ba yan? Parang competitor, parang ganyan. Ano ba yan? Hindi ko alam kung anong i-explain ko.
Ayan, so pinakabit ko nga yan para ano siya, dapat lusaw na yung ano, yung asukal. Yan. Super dali lang, super dali. Madali lang pala. Pero sa ngayon, mas maganda lagyan nyo ng lemon juice. Ang sarap siguro. Kasi para siyang, talaga. Para siya talagang, anong tawag dito? Leche flan or egg pie. Para siyang ganun. And then, set aside muna, gagamit tayo ng 8 inches round pan. Pero mas maganda ang gamitin nyo 7 inches round pan. Kasi, pag 7 inches, mas mataas yung ano niya, yung kakagawa. Yan kasi yung ginamit ko, kung napansin nyo, parang manipis lang siya. Parang 1.5 inch or 2 inch, ganon. Ang kapal niya. Pero, pag 7 inches kasi, mas tataas siya. So, mas maganda siguro 7 inches yung gawin nyo na lagayan. So, baka sa susunod, itry ulit natin pag may nagpagawa sa atin. Kasi may mga gusto mag-order, ganyan. May mga gustong tumikim. Mas maganda kung ganun ang nangyayari. Ayan. So, nahirapan pa nga ang lola nyo maglagay-lagay ng ganyan kasi nga, ayan o. Oh. Parchment paper po yan. Parchment paper. Ayan. O kaya pwede yung pambalot ng burger. Ganun. Basta parchment paper po or wala kasi akong ibang yan lang. Pambalot ko dati ng yan eh. Pambalot ko ng na nga kasi ito yung binibenta ko po na chicken pastil. So ayan nga mga mi, laki ng tiyang ko medyo humina kasi yung panlusaw natin kaya lumaki-laki yung tiyan natin. Pero nagda-diet po ako sa rice ngayon kaya ayun, tapos umiinom ako ng pampadumi para mabawasan yung ating fats sa tummy natin. Okay, so yan na nga, sasalain ko muna yan bago ilagay sa para yung buo-buo talagang maalis siya bago ilagay. Ayan, kasi sayang yung maglalasa, mag-iiba ang niya pagka para lang talaga siyang leche flan or egg pie, yung ganun. Kaya lang medyo mataas ang presyo, mataas yung price. Tapos sobrang creamy lang. Yan. Okay. Tapos ang gawin nyo, ayan, iangat nyo nga lang yung tapos ginanyan-ganyan ko lang para mas mabilis tumulo. Hindi siya masyadong madami. Saktuhan lang siya sa 7 inches na round pan. Kaya sabi ko sa inyo, ang mas recommended ay yung round pan. Ayan. So, simutin nyo kasi sayang ang mahal-mahal ng cream cheese. Sobrang mahal pala ng ganda. Kaya pala, magkano yun? So, yung nagastos natin dyan halos, magkano nga ba? 340 po yung yung dalawang cream cheese. Tapos yung tatlong itlog, 10 pesos ang isa. So, 370 na. Kasi tatlo po yung nilagay ko. Po? Pagkatapos yung yung tawag dito. Syempre, may bayad din yung na yan. Yung parchment paper.
O, sabihin mo nang yung parchment paper natin ay 5 pesos. 5 pesos kasi apat siya. O, 10 pesos pala kasi apat. So, yun nga. O, bali yung oven natin, preheated po yan sa 230 degrees Celsius. So, lulutuin lang po natin yan ng about 30 to 35 minutes. Medyo malaki lang po yung oven ko kasi 68 liters po yan ng Hanabishi. Pero siguro kung dalawa yung lulutuin mo, mas okay siya. Kaso sa akin, ang nangyari kasi, isa lang. So, ayan, 230 degrees Celsius for about 28 minutes. Tapos yung 2 minutes or 27 minutes, yung 2 minutes pala ay 250 degrees Celsius na para ma-burn talaga yung taas. Kasi kaya nga po burn cheesecake siya. So ayun, titignan nga natin after 30 minutes ng cooking. Medyo mainit pa yan, sobrang init pa yan talaga. Ayan. Oh, pinasingaw ko yung init kasi mabubuga sa mukha ko. Ayaw ko yung ganun. So nakakahilo yan, alam nyo ba? Kaya medyo ano pa siya, sobrang init. So yan na nga yung burn bus cheesecake natin. So tignan nyo po, ang ganda na ng kulay niya. Tapos tignan nyo ang jiggly niya. Oh. So pag ganyan daw po yung pagkaluto, ibig sabihin po siya ay hindi po siya overcook kasi dapat talaga gumagalaw. Ngayon, pagka medyo nakulangan pa nga ako, gusto ko kasi firm yung pagkaluto. Pag firming na siya ay mas maganda. So, first time ko po gawin yan at first time ko din titikman, kaya hindi ko alam kung ano ang lasa, hindi ko rin alam kung ano yung okay. So, pag kinakalog mong ganyan, ibig sabihin yan daw yung pinaka-best niya. So, nakuha naman natin yung tamang temperature, nakuha naman natin yung tamang luto. So, 30 minutes ko lang niluto yan. Ayan na siya. Super yummy. Titikman na natin yan. So, ayan na nga, dahil ang ginawa ko, after ko hanguin, 'di ba, pinalamig ko muna ng about 10 minutes kasi sayang po yung init ng oven. So, ang ginawa ko po dyan is hinintay ko siyang lumamig tapos nilagay ko siya sa ref. Mas maganda daw po kasi i-ref nyo before kainin. So, yun naman yung mga napapanood natin sa YouTube channel at saka sa TikTok at saka sa ibang mga platform. So, ginawa nga natin. Medyo nahirapan mga ang lola nyo dyan na magtanggal kasi excuse me, first time lahat natin. Sobrang hindi natin alam kung ano yung first time talaga, as in first time ko pong gagawin lahat yan, ayan. So nahirapan nga akong magtanggal-tanggal dyan, pero excited ang lola nyo kasi nga syempre ang mahal kaya nyan. Diba? Grabe ang presyo daw nyan sa sa mga cafeteria. Kaya sabi ko, tikman ko nga rin kasi hindi ko po talaga pa natitikman yan kasi nga po hindi ho ako walang budget, wala po akong budget papunta sa mga cafeteria, sa mga coffee shop kasi nga syempre inuuna natin yung mga needs natin. So ang bango-bango, sobrang bango-bango niyan mga suki ko. Ayan o, konti-konti nga lang yung pag ko dyan kasi nga syempre, first time natin, baka mamaya masira, yung gano'n. Pero, syempre, picture taking muna natin.
Yung parang pang Instagram, sabi nila. Ay nako, Diyos ko. Grabe. Alam nyo ba pagka medyo pagod ako sa pagtahi, yan yung aking weakness. So, yan po kasi yung una kong business. Nagbe-bake ako. Kaya lang, syempre, ayan oh, tignan nyo naman, sobrang ganda oh. Sobrang ganda ng kanyang pagkakagawa. Ay nako. Sabi nila pwede rin daw po yan sa mga, ano na ang tawag doon? Air fryer, yung mga ganon. Pwede rin daw. Pero, wala akong ganon. Ayan. Wala po akong air fryer. Ang meron ako yung oven. So, ang laki-laki nga ng oven ko. Parang gusto kong ibenta. Tapos, gagawa na lang ako ng, ay bibili na akong mas maliit. Para sa vlog ko na lang. Ganon. Ang mahal pa ng bili ko dun sa oven ko before, 7,600 something. Pero gusto ko bumili na lang ng mas maliit. Para kahit papaano, di ba pag nagba-vlog tayo, mas maganda na lang, mas maliit na lang, yung kasya lang yung isang pan, no, yung ganon, di ba? So yan na nga, at titikman na natin the moment of truth. Taste test na siya. So tikman natin. Niref ko po ito para mag-set siya kasi nga gusto ko malamig. Sabi kasi nila masarap daw pag malamig. O yan. Yummy. Sarap niya. Kaya pala yung ano nito, yung tawag dito, yung cut nila sa ano, yung cut nila sa cafeteria, maliliit lang po. Para siyang ano, para siyang egg pie na titikman na natin the moment of truth. Super yummy. Para siyang ano, chip lang. Pero mas masarap dun. Kaya naman pala, yung ginamit ko po dito na cream cheese is yung Magnolia. Super linamnam. Tapos creamy siya talaga, as in creamy. Super creamy. Ang sarap niya. Nilagyan ko lang to ng vanilla. 6 ingredients lang, alam niyo ba? Sobrang ano, sobrang yummy. Ayan, thank you for watching. Try nyo na din.